May tuturing bang rest back ng mga OFW laban sa gobyerno ang ikinasang Remittance Week dahil sa umano'y hindi makatarungang pagsuko ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Dahig. Ito ba'y isang tahasang pagpapakita ng galit at paninindigan? Karapatan nila itong gawin at hindi maaring pigilan ng pamahalaan. Narito ang paliwanag ng ilang OFW sa Thailand na matibay na dinepensahan ang kanilang hakbang. Narito ang balita ni Anisa de Guzman. Walang makakapigil sa mga overseas Filipino workers sa buong mundo na makiisa sa panawagang No Remittance Week bilang protesta sa hindi makatarungang pagtrato ng pamahalaan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, isang lider na lubos pa ring minamahal ng milyong-milyong Pilipinos sa Pilipinas at maging sa ibayong dagat tulad dito sa Thailand. Para sa mga OFW, isang lehitimong hakbang ang No Remittance Week. Giit nila, pera naman nila ito at karapatan nilang ipahayag ang kanilang saloobin sa paraang sa tingin nila ay mas maririnig ng gobyerno. Right naman yun ng mga OFWs. Like, parang pinapakita nila yung pagtutol nila sa ginawa nilang hindi makataong pagtrata at saka yung hindi naaayon sa konstitusyon na pagkuha kay dating President Rodrigo Roa Duterte. And with that, pinapakita ng mga OFWs, hindi lang dito sa Thailand, but sa buong mundo, kung gaano kalakas yung boses ng mga tao. Kasi ika nga, sabi ang boses ng mga tao, yun ang boses ng Panginoon. So dapat makinig sila. Para din malaman ng gobyerno na hindi tayo basta-basta na papayag kung ano lang gusto nila. That is how we love former President Rodrigo Roa Duterte. Gusto lang natin i-show na ganun kalakas ang mga OFW dito sa Thailand at saka sa buong mundo. So hopefully with the zero remittance of the OFWs all over the world, talagang maramdaman ng gobyerno kung ano talaga ang hinaing or ang campaign ng mga OFWs. Especially here in Thailand, we really support this advocacy and hopefully everybody para kay Tatay Digong ito. So, campaign for zero remittance for OFWs. Sa totoo lang, I responded to the call of Maisog chapter, no? Crucial chapter na nanawagan sila. Ako yung unang nag-respond doon sa vlog ko para ipanawagan sa buong mga OFW sa buong mundo na tumugon sa panawagan yon dahil ito yung panahon na magbigay tayo ng mensahe sa ating kasalukuyang administrasyon ngayon na dapat ang ginawa nilang sa aking pag-aaral ng abogasya sa Pilipinas, ay dapat nila itong tugunan ng maayos kasi hindi ito sumang-ayon sa batas. Maraming mga OFWs ang talagang nagagalit dito. I would say nagagalit, isa ako doon. Kasi hindi naman talaga ito dumaan sa isang illegal na proseso. Ako, pabor na pabor ako dyan. 120%. Pabor na pabor ako. Kasi kailangan magising ng pamahalaan ng Pilipinas. Kailangan din nilang magising news ko paano na kaming OFW. Hindi naman kami basta-basta. Tinuring kaming bagong bayani, puno. Pero hindi namin maramdaman eh. So sa ganitong paraan, baka sakali naman na makinig sila sa amin. Bring him home. I think personally, I would be able to do that kasi it's a week, di ba? No remittance per week. And usually, it's a small thing that you can do for somebody who has done so much for the country. Okay? It's a small sacrifice. It's, how can we say our thanks to President Rodrigo Duterte, no? We have to show sympathy. And in doing so, this Zero Remittance Week, I think it would say something. It would, give that statement to everyone na talagang yung mga OFWs ay merong talagang pakialam at
yung care para sa kay Tatay Digong. Para naman kay Miriam Kasumpong, isang OFW na nagtatrabaho sa Middle East bago lumipat sa Thailand, nakalulungkot na kinakailangan pa itong gawin ng mga OFW para lang maipaabot ang kanilang mensahe sa gobyerno. Naniniwala siya na magiging isang malaking eye-opener ang kanilang protesta. Of course, sad because I know that it can impact sa ating economy ngayon for 1 week na no remittance. But at the same time, siguro it's an eye-opener na rin para sa government natin, para imulat nila yung mga mata nila that they have to value OFW's voices as well. It really sends a strong message to the government to hear our plea, to hear our voices that we do not align with the government's decision to send PRRD to the Hague. Kasi hindi na-follow yung tamang proseso. So as a resback to this government, we will initiate a zero remittance for a week. So pag hindi nila dinggin ang mga hinaing mga OFW, we may call for a longer zero remittance, and we will just encourage our families to be more thrifty and to manage their finances better. And in the end, hindi naman ito parusa sa gobyerno, kundi kung hindi pakinggan ang mga hinaing ng nakakaraming OFW na minamahal si Pangulong Duterte. Ang Zero Remittance Week ay nagsimula nitong March 28 at magtatapos sa April 4, 2025 bilang panawagan na maibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong 2024, umabot sa $38.34 billion ang remittances ng mga OFW sa buong mundo na may kontribusyong 8.3% sa gross domestic product ng bansa. Ayon sa mga OFW lalo na rito sa Thailand, hindi sila dapat maliitin ng gobyerno. Seryoso sila at ang lahat ng Pilipinong nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na makabalik na sana agad siya sa Pilipinas at litisin ang kanyang mga kaso sa ilalim ng batas ng bansa. Ako si Anissa de Guzman, ang inyong Global Citizen Correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Sawadee ka.